Sa dami ng nangyayari ngayon sa Pilipinas, global inflation, sunod-sunod na yung pagtaas ng presyo ng gas, at maraming negosyo na yung nag-iingat sa gastos. May mga small businesses din na naiipit kasi ang taas na ng presyo ng raw materials pati delivery cost. Marami na rin yung natatakot na baka bumaba yung benta nila. Kaya nagbabawas sa marketing o kaya sa operational expenses or nag-hold sa pag-hire ng mga empleyado. Pero yung interesting dito, kahit na ganito yung ekonomiya, yung demand para sa customers at sales hindi niya nawawala Sa madaling salita, kahit anong mangyari sa market or sa ekonomiya, yung mga businesses, they will always need customers. Si Meta Ads is one of the fastest ways to do it. Hello, ako nga pala si Junji at welcome dito sa channel ko kung saan pinag-uusapan natin yung e-commerce, freelancing, Meta Ads, at yung mga paraan. Paano ba kumita online? Kung bago ka dito, I help freelancers and business owners make money using Meta advertising. I also run my own e-commerce company dito sa Pilipinas. Ngayon, pag-usapan natin kung bakit hindi nawawala yung Meta Ads kahit bumagsak pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Una, kapag bumagal yung sales, mas lalong kailangan ng ads. Maraming baguhang business owners yung nag-iisip na, naku, bumagal yung benta ko. Intro na lang natin yung ads. Pero yung hindi kasi nila alam, kung bumagal man o bumaba yung sales mo, mas lalong kailangan mo mag-advertise. Hindi kasi pwedeng umaasa ka lang sa organic posts or referrals. If you want your sales or business to grow, kailangan may control ka kung kailan papasok yung customers at ano yung ginagawa ng ads. Gaya na lang ng kwento ni Patrick. So, isa siya sa students natin sa loob ng Ads Level Up. May client siya na nasa aircon business industry. And alam mo naman, kapag tag-ulan, ito yung pinaka-common na mindset ng mga aircon business. Automatic slow season na to Kaya yung ginagawa ng karamihan, nagiging conservative sila. Nagka-cut ng budget sa marketing. Yung iba, in-hold yung ads, wala munang mag-run na campaign. Parang hihintayin na lang matapos yung rainy day, tsaka sila mag-all out. Pero, hindi kasi humihinto yung expenses mo as an owner. Tuloy pa rin yung renta, magpapasahod ka pa rin, may operations pa rin, lahat sa mga takbo. So ang tanong, kailangan bang tanggapin na lang na wala talagang kita kapag rainy season? Or, you can change your marketing game. Kasi if you really understand the business, minsan, kung kailan hindi season ng product or service mo, dun ka dapat mas aggressive. Dun ka dapat mas visible. Kasi mas konti yung competition at mas malaki yung opportunity to win. And this is exactly what Patrick did. Pumasok siya doon sa business ng client niya as a Meta Ads strategist. And instead na maglaylo, kasi nga, tag-ulan, they leaned into ads even more. Kaya from May hanggang July, they spent around 117,000 pesos in ads. And from that rainy day season, they generated 7 million plus in total sales. That's around 253 units of aircon sold with an average ROAS of 61x. Ibig sabihin nun, every piso na ginagastos nila, bumabalik 61 pesos. Imaginein mo yun. Habang may bagyo, habang may baha, doon pa mas lalong pumapasok yung bookings. Hindi sila naghintay na mag-summer. They made the demand happen. Pangalawang reason kung bakit hindi nawawala yung Meta Ads kahit bumagsak pa yung ekonomiya ng Pilipinas is because paid traffic equals pinakamabilis na paraan para makakuha ng customers. Kahit bumagal yung economy, may mga buyers pa rin na naghahanap ng solutions doon sa problema nila. Ang challenge lang, hindi sila basta-basta makikita kung hindi mo naman sila marireach in a proper way. Dito na pumapasok yung paid traffic, which is Meta Ads. At kung bago ka lang sa ads, remind lang kita na hindi dapat boost post lang Kailangan mo strategy. Kasi pwedeng magsayang ka ng budget sa advertising mo. Pwedeng ma-disable ka. Pwedeng ma-suspend ang ad account mo. At pwede ring ma-report or ma-hide yung ad mo. Kapag nangyari to, pwedeng maapektuhan yung reputation ng business mo at mas magiging mas mahal
yung ads na i-run mo sa susunod. Kasi mas magiging lower yung ad score mo. Isa sa mga reasons kung bakit hindi nawawala ang Meta Ads kahit bumagsak pa yung economy ng Pilipinas ay dahil Meta Ads is one of the most affordable marketing channels right now. Maraming business owners yung iniisip nila, ang mahal naman ng Meta Ads. Pero ito if i-compare mo siya sa traditional marketing, so ano na yun? TV, radio, billboards. Si Meta Ads yung pinakamura. Pwede kang magsimula kahit nga 50 or 100 piso lang per day na budget. Kayang-kaya mo yun. Mas mahal pa yung isang iced coffee ng Starbucks. Sunod na isa sa mga reason kung bakit hindi nawawala yung Meta Ads kahit bumagsak pa yung economy ng Pilipinas ay dahil business care about ROI. Not the economy. ROI or return on investment ay yun yung tunay na sakwatan ng success ng isang business. Hindi siya nakadepende sa price ng gasoline or kung umaangat ba yung economy ng isang bansa. Totoo naman, tumataas yung inflation, tumataas yung gasoline, so tataas din yung pamasahe, tumataas din yung cost ng product, tsaka delivery, at ramdam yan ng mga business owners dito sa Pinas. Kahit nga ako Pero pagdating kasi sa decision making, ang tanong ng mga business owner or client ay hindi naman mahina ba yung economy? Ang tanong nila lagi, yung ads ba natin, kumikita ba yan? Kasi kung kumikita ang ads mo, kahit anong mangyari sa market, i-continue mo yun Kasi yung decision making should always be based on ROI, not fear of the economy. Sunod na isa sa mga reasons kung bakit hindi nawawala ang Meta Ads kahit na bumagsak pa yung economy ng Pilipinas ay dahil Meta Ads create measurable results. Unlike yung mga traditional marketing, si Meta Ads yung pinaka-measurable. Makikita mo kung ilang tao yung nag-click sa ad mo at ano yung ginagawa nila after they click. Ilan ang nag-convert as lead or sale. Pati nga yung cost per acquisition Ito yung pinaka-advantage mo ngayon as a business owner or kahit na aspiring ad strategist ka. At bilang strategist dito ka nagde-decide Halimbawa, kung mataas yung clicks pero walang sales, automatic, anong problema? Offer, landing page, or probably the positioning. Kung walang clicks, ibig sabihin creative or targeting yung issue. So, hindi ka nang hula lang kung ano bang mali dito sa ginagawa ko. Kasi, ang nangyayari niyan, nag-a-adjust ka lang based sa result ng campaign. Kaya kahit bumagal yung ekonomiya, yung ibang mga negosyo na marunong magbasa ng data, yung mga marunong mag-optimize ng campaign, sila yung tuloy-tuloy na kumikita. So test, learn, repeat, ganun. Kaya kung gusto mong matuto ng Meta Ads at kung paano magagamit yung skill na to sa business mo or sa business ng client mo, you can join sa free community namin sa Facebook. So click nyo lang yung link sa description box. Doon nagko-conduct kami ng trainings, live sessions para tulungan ka at magsimula sa pagiging Meta Ads strategist. Also, dun sa community namin, we help business owners whether you are just starting out or you already have a business para matuto ka how to use Meta Ads effectively. I-click nyo lang yung link sa description box and let's grow your business together using paid traffic na fast, measurable, and ROI focus. Kaya kung may isang aral na gusto kong matutunan mo sa video na to, ito yung kung gusto mong magkaroon ng isang skill na in demand, na kayang kumita kahit nasa bahay ka lang at kahit anong estado ng economy natin, start learning Meta Ads. Don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell so you won't miss any tips that can really level up your business. See you in the community!